tayo ngayon ay gagawa ng pakro. Ayan, may hinog tayo na saging. Ating babalatan muna. So, yung saging natin ay galing yan sa bigay. So, maulan po yung panahon na yan, yung araw na yan. Kaya naisipan ko gumawa ng pakro pang merienda. Tama na yan sa kasipi. May yung iba hinog na, yung iba hindi pa gaano. Mas masarap yan manibal sa pakro. Masarap pang merienda natin. So, ayan, maghihiwa muna tayo ng ating saging. At ayan na, nabalatan na natin lahat ang ating saging. Ngayon ay hihiwain naman natin. Pwedeng hiwain ng isang beses lang, yung gagawin mo ng 2 piraso. Pwede mo din gagawing ganyan. Bali magiging 8 pirasong maliliit na yan para mas madaling maluto. Pwede din naman yung malalaki lang, yung isang hiwa lang, pero para mas dumami, kasi para may makatikim pa ng iba yan, hiwain natin ng ganyan para dumami. So ayan, pagkatapos nating maghiwa, piga na tayo ng ating nyog. Gagawa tayo, kuha muna tayo ng pangkakanggata. So, isang tubig or isang tasang tubig, or dagdagan mo pa ng kaunti. Pang ano natin yan, pang kakanggata. So, yan. Piga muna. Piga pag may time. Ayan, pagkatapos natin magpiga, ayan, sasalain na natin ang ating pang kakanggata o yung unang gata. So, ayan, sinala na natin. So, naitabi na natin ang ating pangkakanggata. Ngayon naman ay magpipiga ulit tayo. Pangalawang piga ng ating gata. At yan ang ating ipang sasabaw doon sa ating saging. Yan ang ating pampaluto. Pag yan ay kumulo, pwede na nating idagdag yung ating kakanggata. So, piga-piga ulit. Kumot-kumot pag may time. Ang galing ng aking karaha, yung aking ginawang planggana dyan. Tinamad na ako kumuha planggana, sa karaha na lang. Ganun din naman. So, at ayan, pagkatapos natin magpiga, salain na naman natin at ilagay na natin sa ating kaldero para ating mapakuluan. So, yan po yung ating pangalawang pigang gata. Ilagay natin sa ating kaldero para maisalang na, at excited na akong kumain dahil natatakam na ako. At ayan, maglalagay po tayo ng kaunting asin sa ating gata. Pampabalance po yan ng ating lasa po mamaya, kasi lalagyan po natin yan ng asukal later. Ayan, salang na natin ang ating kaldero. So, ayan na po, sinindihan ko na ang ating gasol. So, ayan, sinabay ko na po pala yung ating saging kasabay ng pagpapakulo ng ating pangalawang gata para isahang kulo na lang. Pagkakulo para mabilis maluto yung ating saging. Mabilis lang naman siya maluto, gawa ng maliliit yung pagkakahiwa natin. At huwag po natin kalimutan na halukayin or
ang tawag dito, kailangan nating ganyan, huwag pabayaan, baka masunog ang ating saging. Kumbaga sa Bisaya pa, kailangang ukay-ukayon. So at ayan na, kumukulo na ang ating saging. So mabilis lamang po yan talaga maluto kasi gawa ng maliliit yung pagkakagayat ko. At ayan, pagkabukal, ukay-ukay para di masunog, di mapagod ang mga saging. Konting ukay-ukay, pagkatapos tilaw-tilaw pag may time. At ayan, nilagay ko na yung aking kakang gata. Pagkalagay po ng ating kakang gata, huwag po natin takpan ang ating saging para di magbuo-buo yung kakang gata. So hayaan lang natin yan kumulo ng nakaganyan, walang takip. Tapos ukay-ukay, huwag kalimutang tikman. So yan po ay akin ng nilagyan niya ng asukal. So ayan na, kumukulo na at yan po ay luto na. Tara, kain po tayo. Masarap po yan, may kasamang soft drinks.